Baha pa rin sa ilang lugar sa Zamboanga City kahit na hindi na ganun kalakas ang ulan doon. May news to go si JP Soriano. JP. Kara, narito tayo ngayon sa Zamboanga City High School sa Barangay Tetuan sa Zamboanga City. Isa sa mga barangay na binaha at naapektuhan ng pag-uulan kahapon. At makikita nyo naman sa aking likuran, ang eskwelahang ito na nagsisilbing evacuation center din ay parang nagbistulang ilog na yung itsura at hanggang hita nga yung tubig dyan sa ilang bahagi ng eskwelahan. Pero nananatili dyan ang ating mga kababayan, mga evacuees, nagkasahalo-halo na Kara, mga evacuees mula dun sa nangyaring kaguluhan at evacuees na inilikas dahil naman sa pagbabaha. Kaya makikita at you can just imagine Kara yung kanilang nararamdaman dahil nga doble-doble na yung kanilang pasakit na nararamdaman ngayon. Ngayong araw naman, incidentally, bagamat maganda na panahon, ngayong araw ay isang buwan na mula ng lusubin ng Menalef Miswari faction ng Zamboanga City, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang umano'y pasimuno nito na si MNLF Founding Chair Nur Miswari at pero ganun pa man ay na-file na ng prosecutor sa office ng Zamboanga City ang kasong rebelyon laban kay Miswari sa korte. At sa puntong ito, makakausapin natin si Nanay, ito si Nanay, isa sa mga evacuees dito na nakita natin na isa sa mga evacuees na unang inilikas nung kasagsagan ng gulo at inilikas din dahil din sa baha. So Nay, kailan pa ho kayo nandito sa evacuation center? Dito po kami yung September 9 ng tanghali. Kinuha kami doon ng kapitan namin sa Tubungan. Okay. Pero binaha rin po yung bahay nyo? Opo, binaha rin ngayon ang bahay namin. Nandun lang asawa ko. O Nanay, paano po yan Nay? Kumbaga hindi pa kayo nakaka-recover doon sa gulo, di ba? Yung nangyaring kaguluhan. Pero heto't may dumating na naman na problema. Paano nyo po hinaharap yun ngayon? Ewan ko sir, hindi ko alam kung paano namin harapin Kasi mula ngayon, wala naman kaming igastos sa bahay pag uwi kami. Walang trabaho yung asawa ko, driver lang. Okay. Wala namang pasahero. Walang kita. Opo, Nay, siguro Nay, dasal na lang talaga yung inaasahan natin, no? Yun na lang ang inaasahan namin, magdasal para matulungan tayo ng Panginoon kung paano na ang ating kwan. Okay. Ano po ang buong niyong pangalan? Josefina Andogo. Okay. Ayan, si Nanay Josefina, maraming salamat po at ingat po kayo. At makikita mo naman yan yung karaniwang sentiment na ating mga kababayan dito. At yan muna ang latest mula sa Zamboanga City. JP Soriano, GMA News. Yes, JP. Ilan pang mga barangay hanggang sa mga oras na ito ang lubog sa baha dyan sa Zamboanga? Sabi nung Zamboanga City Office, hanggang sa mga oras na ito, nasa 10 barangay pa yung may tubig. Pero yung talagang may malalim pa na tubig, siguro nasa 2-3 barangay na lang. Dahil nga Kara, kaya nga na yung nabanggit ay medyo gumaganda rin panahon. In fact ngayon, medyo sumisilip na yung araw, kaya napakagandang balita at senyalis nito. Pero baha pa rin talaga yung ibang lugar. Siguro nasa mga 3 or 4 barangays, including San Jose, Gusu at itong barangay na ito. At Kara? base, JP, sa pakikipag-usap mo doon sa mga evacuees dyan, talaga bang binabahayang Zamboanga City kapag mga ganitong panahon or bagong-bago itong peculiar ito para sa kanila? Common daw na binabaha Kara yung ilang low-lying areas sa Zamboanga City. Pero yung nangyaring pagbaha kahapon, kagaya ng ating nireport din sa News to Go na una yung sa may San Jose, Gusu, first time daw na ganun kalalim at ganun kalakas yung current sa nakalipas na maraming taon. In fact, ilan sa mga residente sinabi 1990s pa nang huli nagkaroon ng baha na ganun. Kaya talagang iisipin mo daw talaga bakit naman ngayon pa ito tumiming yung ganitong klaseng pagbaha. Ngayon na gagayong hindi pa nga talaga sila fully nakaka-recover doon sa problema nga nauna nilang kinakaharap, which is yung nangyaring kaguluhan. At yun nga, yun din yung sinasabi ng lokal na pamahalaan, kailangan nilang mag-step up at magdoble kayod para sa gagawin nilang evacuation at paghahanap ng mga bagong evacuation centers. They are already talking to private individuals, private groups para makapaghanap ng lupa para sa pagtatayuan ng mga temporary shelters. Kara? Maraming salamat, JP Soriano.